Good evening guys! Gabi na and ngayon lang ako nag-vlog. Nag-edit kasi ako ng dalawang vlog kanina. Plus nag-upload ako ng second vlog guys. And thankful ako dahil ang dami pa rin sa inyong nandyan kahit ang tagal kong nawala. Sobrang thankful talaga ako sa community na to kasi kahit nawala ako, naghihintay pa rin kayo sa vlog ko. And thank you sa mga nice comments ninyo na na-miss nyo yung vlog. And hopefully, matuloy-tuloy na natin tong pag-upload. So, ito nga guys, sharing our dinner for tonight. Ang tagal ko nang di gumagawa ng pizza. And ito na nga, ginawa ko na siya ulit. Yung pizza dough, nakita nyo naman to sa grocery haul ko na store-bought lang siya. Tapos, sinagyan ko siya ng spaghetti sauce na may pizza seasoning. Plus, nilagyan ko ng mozzarella, milk cheese, sweet ham, and then onions. Tapos, may tira pa akong isang burger patty na nasa rep. Naisip ko, since wala akong giniling, yan ang ginamit ko para magkaparoon pa rin siya ng meat. Pero ang konti kasi nag-iisa na lang siya. Nagpipreheat na ako ng oven guys and hinihintay ko lang yan na preheat and then isasalang ko na rin to. Rest day ko rin today sa walking and ang gusto ko lang talaga din makatulog. Pero after mag-edit din ako nakatulog. Kaya, mamaya na lang talagang gabi. Mamaya, pagkatapos kumain at nakapagligpit na, yun na lang ang tulugan. Happy Thursday, guys! And luto na yung tomahawk na ginawa ni Daddy. First time lang niya magluto nito and tingnan natin kung masarap. Pero siya talaga usually gumagawa din ng mga steak namin. And gusto-gusto ng mga bata. Yung French pork chop or ribeye. Yan, siya talaga pag ganito. Yummy! Let's eat! Parang mas pink siya sa camera ko. Pero just picture. Sakto lang nga. Pero dito tinan mo, pink na pink. Yun mo? Madaya yata yung camera ko. Ayan na, mas pink siya sa camera ko pag lumalabas. Pero, pag sa totoong parang sakto lang naman yung pagka-pink niya. Ang ganda ng pagkakaluto. Dito sobra pa nga ng konti. Oo, dito banda. Pero parang dito pink na pink pa rin tsura niya. Yum yum. Let's eat. Nalaglag. Then Shreem, Romil, and EJ to the water, please. Then Shreem, Romil, and EJ to the water, please. Waiting customer for private bowling.
for a wish ng kanyang mommy and daddy. Okay, sisigaw niya. Under over. Ibig sabihin dito nakita. Takpan na lang, go lang. Ayan, balik sa bilang. Okay, under over. Ayan, ma'am, dito ka lang sa hand. Ayan, under over. Ayan. Oh, bagal! Touch your head, shoulders, knees, toes, head, toes, shoulder, knees, toes, head, toes, touch the ground! I practice lang yun, practice. Your head, shoulders, knees, toes, shoulder, head, toes, shoulder, knees, tuhod. Pinagalas ko ng tuhod. Shoulders, knees, toes, head, shoulder, knees, toes, touch the ground! Titingnan. Ayan, parang ayan, yung pala yung sound na. So, kapag kumakanta na, happy birthday! Okay, thank you po. Ayan, so madali lang naman po yung game po natin. Ayan, hindi kayo mapapagod. Smile! Okay, so po, ikutan niyo po yung ating table. Tapos nang buuhin namin ni Daddy yung cabinet ni Kyle, guys. Pero yung gitna, kung nakita nyo, may siwang pa. Ayusin pa yan ni Daddy. I-adjust lang yan. Dun sa mga gilid. Ayusin lang yan, adjust niya. Pero ayan, buo na yung cabinet niya. And, kauwi lang namin galing birthday. Birthday ng aking apo, si Kai. Kaya naman, yung mga pinaggamitan kanina, nakakalat lang. So, ito ngayon yung kalat dito. Sa masters to sa kwarto namin ni Habi. Ito yung mga pinaggamitan pa kanina. Ito yung paa ng isang shoe cabinet. Tinanggal namin para mapagpatong namin siya. Kasi kailangan namin i-use yung mga available na space pataas. Kasi yun lang ang meron kami talaga dito. Kailangan namin i-maximize yung use ng mga space na yun. And yun na naisip namin gawin. Ito yung mga kalat na natira. Kailangan ko ligpitin yan. Plus, ayun pa, yung toes ni Daddy. And, magulo rin yung bed. Pero, liligpitin ko yan bago kami matulog. And then, etong mirror na to, dito dyan nakalagay. Pinasok ko lang dito kasi dapat dun yan sa labas sa tapat nung cabinet. Pero, di na siya pwede dun ngayon. So, ngayon pinag-isip ako saan siya ilalagay. And then, itong shoes ko. Ito dapat susutin ko kanina. Pero, nagbago isip ko Nag-sandals lang ako. So, yan ang kaguluhan dito, guys. Sa aming bedroom. Ngayon nyo palang nakita, pero yung gulo ang unang panakita ko sa inyo. And ito na nga yung closet ni Kyle. Dito lang namin siya nilagay sa hallway. Dahil hindi taga-kasya sa room nila. Plus, ito na yung shoe rack namin. Dati sa room nila, kambal nakalagay ito. Yan, kung makikita nyo, sa pinakababa, ayan, may paa siya. And then yung next one, tinanggalan na namin ng paa. Ayan, itong isang to, tinanggal namin ng paa. Para mapagpatong namin siya, i-maximize namin yung vertical space. So, nakapaglagay kami ng closet na isa dun sa dulo. And then, ayan na yung shoe rack. And, pasok tayo sa room ng mga bata. Gulo, no? Sobrang gulo. Itong mga kalat na to, nakita namin naksuksok dun sa shoe rack. And then, yung mga bata din nagligpit ng higaan nila. Plus,
ito, yung mga boxes ng shoes na yan, nakapatong yan doon sa shoe rack. Kaso, since tinanggal nga namin yung mga laman muna sa ibabaw at kailangan namin siyang pagpatungin, tinanggal ko itong mga shoes na to. So, kailangan kong ayusin yan. Plus, ayan, may si Daddy Tim nakakalat dito. May bag yung bata. Yung vacuum, diyan ko iniwan, ginamit ko yan kanina. And yung mga uniform nilang nakagulo pa. Tapos ito guys, lalagyan to ng mga underwear nila. Ito mga nasa likod. Yan, binili kong mega box. Pero, bala ko nang tanggalin yan. Alisin ko na yan dito since nagkaroon na naman ng sariling closet si Kyle. Magkakasya na yung gamit niya. So, tatanggalin ko yan, dadalhin ko sa laundry area. And dyan ko ilalagay na yung mga tools naman namin. So, ito ngayon ang itsura ng room nila. Ang gulo-gulo, diba? Pero bago kami matulog, liligpitin ko yan. 7:30 na. Pero, kailangan ko ligpitin din yan ng konti. Actually, sila magliligpit ng higaan na nila. Pero itong mga shoes, I don't know kung idudulo ko lang muna sila para lang makapagpahinga lang ng maayos. And itong mga nasa mesang ibang mga damit, yan, kailangan lang ding ipwesto. And ito yung closet ng mga bata, guys. So, silang tatlo yung nag-share sa closet na yan. And talagang jump pack na yung damit nila dyan. Kaya naman nagdagdag kami ng closet para kay Kyle. Pakita ko sa inyo yung loob ng closet, guys. Maayos yan usually. Try ko mag-pop ng picture ko ng itsura niya pag naayos ko yan. Pero ngayon, syempre, nagulo-gulo na naman ng mga bata. And itong side na to, ito yung closet ng dalawa. Yan. Plus itong mga drawers, ayan, sila rin ang gumagamit nito. So, maayos yan. Naayos ko yan. Pero syempre, pag gumawa silang gamit yan, nagugulo. And itong last one, kay Kyle siya. Kaya, ililipat ko na siya para maging maluwag na yung damit nila. Kasi nakita nyo, jump pack na rin naman talaga. Punong-puno na. Kasi tatlo sila nag-share. Ang liit naman ito para sa kanilang tatlo. Plus, madami na talaga silang damit. Kasi kaya lagi siyang binibigyan ng mama niya, yung ninang niya yun. Lagi siyang binibigyan ng damit. Kaya, ang dami ang damit. Yung dalawa naman, nung Christmas, nagkaroon ng bazaar dito. Ang dami ko nabiling murang damit para sa kanila. And sakto rin naman, naging fashionista na talaga sila sobra. And kailangan rin naman talaga nila ng wardrobe change na kasi nagdadalaga na talaga sila kambal. Aayusin ko muna to. Pwede ko na papakita sa inyo habang inaayos ko. Pagkita ko na lang sa inyo yung after kapag naligpit ko na siya. I'm not sure din kung matatapos ko siya tonight. Pero kung ano man yung magagawa ko tonight, gagawin ko na. And then siguro bukas ko na papakita sa inyo kung ano man yung naging accomplishment ko. Pero sa ngayon, ayan na yung itsura niya. Tandaan yung dating itsura niya. And then, tingnan natin kung ano yung magagawa ko para ma-organize siya ulit since magkakaroon na tayo ng additional closet para kay Kyle. Tapos, pakita ko ulit sa inyo yung kaguluhan dito. Para naman, pag na-tour ko kayo sa karton nila, mas maalala nyo kung ano naging itsura na nito. Good morning, guys. It's 5:30 a.m. And, pagpasensya na yung boses ko dahil kakigising ko lang talaga. Today is Monday and start na naman ng bagong week. So, ito ang mga harapin ko ngayong araw. Mga kailangan ligpitin ng konti. Plus, yung pinakita ko sa inyo kahapon na sinisimulan kong ayusin na closet ng mga bata at yung mga rooms namin. And ito naman ang itsura dito sa ilalim ng hagdan. Ang gulo. Plus, ayan, may laundry na. Monday is laundry day. Kaya kailangan kong gawin rin tong laundry. So, maglalaba ako mamaya. Sa kitchen, maayos naman dito. Nag-ayos naman ako kagabi bago kami matulog. And, ayan lang, yung mga dishes lang na kailangan balik sa pwesto nila. And then, ito, cookies to. Yung binig ko nung February 14, nung Friday. Dalawa na natitira, 24 pieces yan. Ito ang chaos ang itsura. Parang naging catch-all na naman siya, Yung bench ni Daddy, na pang-exercise. Parang siya yung taga-catch ng kung ano-anong mga gamit na hindi pa nalalagay sa pwesto. And ito, may cupcake tayo. Kasi yung birthday ng apo ko kahapon, itsura. Cute! Si Kai. Pero Bentong ang tawag namin sa kanya. Kasi Valentine's Day ang birthday niya. Pero kahapon lang siya celebrate ng birthday. Tsaka binyag niya. Pareho palang picture yung nakuha namin. Hindi magkaiba.
So, ayan na guys. Magagawa muna ako ng baon nila. Then, I'll see you all later. Pasensya na pala kayo kung hindi ko ma-film habang gumagawa ako kasi wala akong camera stand pa dito. Hindi ko pa nakukuha yung camera stand ko. Tapos na akong magluto ng pang baon nila guys. So, luncheon meat, scrambled egg, tapos may rice lang. So, assemble ko na lang to. Then, lalagay ko na lang sa mga baonan nila. So, yan lang ngayong umaga. Mabilis na lutuin lang. Kasi kahapon, hindi na ako nakapagluto dahil umalis nga kami. And usually talaga pag Monday, madali ang food lang yung niluluto ko. And here's their baon for Tuesday, guys. Luncheon meat, tapos scrambled egg lang. And may rice yan sa ilalim. Nakalimutan kong i-layer ng nori bago ko nilagay yung luncheon meat at saka yung scrambled egg. Gusto nila kasi yun yung may nori. Pero next time na lang, naayos ko na eh. Yung 4 pieces, kay daddy yan. Tapos yung 33 pieces sa mga bata. Tapos meron din natira sa akin na 3 pieces para lunch ko din mamaya. Happy Monday, guys! It's 8 a.m. na guys and tapos na ako maglinis ito sa baba. Ang kailangan ko na lang gawin dito is run si Snow White para makapag-vacuum siya. And then, magpapahinga na ako pero habang papahinga ako, ipo-fold ko naman tong mga kasipit na damit. And then after nun, tsaka na ako akyat para ituloy yung mga kailangan kong ligpitin sa kwarto ng mga bata. Maayos na rin dito sa kusina. Nakapaghugas na ako ng mga dapat hugasan yung mga ginamit ko kanina. And yung dalawang huling cookies, binaon na ni Kyle. Siya na yung nagbaon. Maaga-uwi niya ngayon kasi periodical test niya. Kaya yung lunch na ginawa ko sa kanya, hindi niya na dinala. Iniwan niya na sa bahay. Ito lang doon niya kakainin yun mamaya. Napunasan ko na rin yung oven guys. Kanina, parang puro splatter na naman yung oven. Lalo na yung harap ng oven ko. Yung ininit kong tubig kanina pa, feeling ko yung nandun sa table, malamig na ulit yun. Kailangan ko ulit initin na bago ko maupo para mag-fold naman ng laundry. Ayan naman yung tsura ng area dun sa ilalim ng hagdan. Nakapagligpit na ako dyan. And soon tatanggalin ko yung box. Ayan ako nakikita nyo. May box dun sa may gilid. Mga 2 si daddy rin yan. Lalagay ko na rin sa laundry area since naibaba ko nga yung mega box. Natanggal ko sa kwarto ng mga bata. Wala na yung nag-uumapaw na laundry dito kasi na-sort ko na nakasalang na. Kung may narinig kayong background noise, yun yung washing machine namin guys. Umaandar na siya kanina pa. Nagsalang na ako ng first load ng laundry. So ayan ang itsura ng baba guys. And mamaya naman yung taas naman ang aayusin ko. Pero yung room namin, naayos ko na yun kanina pa. Nung inayusan ko ng gamit si daddy. Tuwing umaga kasi ako nag-aayos ng isusuot yung dating damit. Ako taga-ayos ng wardrobe nun. So nalikpit ko na rin yung higaan bago ako bumaba ulit. Ang kailangan na lang gawin doon, mag-vacuum. Yun na lang din ang dapat gawin. Yung room ng ng mga bata ang kailangan kong tapusin. Plus yung shoe cabinet namin doon, tsaka yung mga boxes na nagkalat doon ng mga shoes, yun ang kailangan kong bigyan ng time na maayos na. So, upo na ako guys. Magpa-fold na ako ng laundry. And I'll see you all later. Sana makapaglakad ako. Sana di umulan mamaya. Nung Friday, hindi ako nakapaglakad kasi umulan. It's 11:30 a.m. guys. And magda-lunch na ako. Brunch. Hindi ako nagpe-breakfast. Kaya ito naman yung lunch ko. Dapat mag-egg lang ako. Tsaka yung luncheon meat. Tapos may shirataki rice ako dun sa ilalim ng egg. Pero parang gusto ko ng pork and beans. I-approve tong pork and beans kapag nagdo-low carb. And dapat bihira ka lang mag-luncheon meat. Pero nagkikrave ako sa pork and beans. And the third day na mens ko rin ngayon ng period ko. Kaya talaga nagkikrave ako sa food. Lunch tayo guys. Tapos na ako magsampay ng first load of laundry kanina. And yung brown na box. Ayun, inangat ko siya dito. Para mamaya kapag may oras ako, iaayos ko na yan dun sa mega box sa laundry area. Para maalis na yan dito sa loob ng bahay and mas ma-organize na yan. Paglipat kasi namin guys, talagang ano lang eh. Kung saan lang muna namin malagay yung gamit na hindi siya makakastorbo sa amin, yun muna yung ginawa namin. Siyempre, nung nandito na kami, tsaka namin na tinignan kung paano ba namin mas aayusin pa yung lugar namin dito. So, kain na ako guys. And I'm officially done with laundry. Tapos na yung mga light colored clothes.
nilipat ko yung ibang laundry dito to sa may harapan. Kasi konti lang naman light colored clothes sa nilabhan ko. May mga nakahanger din akong nilabhan na wala dito sa laundry rack na to. Sa iba ko sinampay. So, 5 lang yun. Tapos yung mga nakasipit, sa laundry area ko sila nilagay. So, ayan na. Tapos na ang laundry ko for today. 0 na tayo sa laundry. Kung masisilip nyo sa laundry area, nandun yung mga ibang sinampay ko sa ibabaw ng washing machine, yung mga nakasipit. Last thing to do na lang yung pagliligpit sa room ng mga bata. Plus yung mga box nga ng pang to si daddy. Yun naman yung dapat kong ayusin na lang. Nakaiglip ako ng super saglit lang habang hinihintay si Kyle na umuwi. Pero gusto ko pang umidlip pa ng konti pa. Hopefully makabalik pa ako sa tulog nito. Pero ewan ko lang. Island is clean. Please open the door right outside. Ang tindi ng pagpalit ng panahon, guys. Kainap na taso yung lakas-lakas ng ulan, di ba? Ngayon naman, tingnan nyo. Ang init na sa labas. Mag-4 na. And, ganyan kainit sa labas. Pag nawala yung araw, pag hindi na ganun kainit, mag-walking na ako. Sana makalabas? Mamaya biglang ulan na naman. Sana hindi naman. Tumigil na yung ulan, guys. Pero sobrang araw naman ngayon sa labas. 5:19 na and tirik-tirik pa yung araw. Pero try ko nang lumabas. Kasi pag hindi pa ako lumabas, masyado na ako malate matapos maglakad. And kailangan ko pa magluto ng dinner namin. Nakatapos ako maginis ng mga closet ng mga bata. Pero may gusto pa akong gawin. So baka bukas ko na ipakita sa inyo yun. And ito yung outfit ko for today. So, naka-gray lang ako ng shorts. Tapos, yung green na top ko, yung self-love, amore. Ayan. Tapos, naka-Adidas ako na shoes. Yung white na rubber shoes. So, ayan guys. See you later. Mag-walking muna ako. Hopefully, maka 10,000 steps or more ako. Yan ang goal natin ngayon. See you later, guys. Wala na yung araw, guys. Pinaglalakad na talaga ako. Pero yan, nakikita nyo, medyo may mga sikat-sikat pa rin ng araw. Pero makapaglakad na ako ng mas makulimlim na. Pero 5:30 na din. So, tingin ko mga 1 hour lang ako pwedeng maglakad. Dahil kailangan ko pang magluto. Saglit lang ako maglalakad. Pero hopefully maka 10K pa rin ako. Tingnan natin. Lakad muna ako, guys.
Alam niyo guys, pinaglalakad ako. Ito yung favorite na nadaanan ko para tignan yung sky. Ang ganda ng sky palagi dito. Kaya ngayon, since late na, iniba ko yung ikot ko. Dito agad ako bumalik para makita ko yung itsura ng sky ng sunset. Ang ganda, no? Diba? Tingnan nyo naman yung color ng sky ngayon. Naka 10,000 steps na rin ako guys. 10,041. Pauwi na din ako. Akala ko hindi ako makakomplento ng 10k steps. Kasi sumasakit yung balakang ko. Kasi may period nga ako ngayon. Pero, ayun, nakatapos pa rin naman. And, buti na lang. 10k pa rin ako guys. And ngayon, uuwi na ako. Tapos, magluluto na ng dinner namin. Daw makauwi rin si Daddy. So, una na kaming kumain ng mga bata. Nagluluto na ako ng dinner, guys. Yung nasa left side, ito yung tubig ng pasta. Ito naman kabila, bacon naman to. Tapos, nakaredy na rito yung mga gagamitin ko. Kailangan ko lang din maghiwa pa ng onion. Yung garlic powder na lang gagamitin ko. Natamad na ako mag-mince ng garlic. So, magluluto muna ako, guys. Luto na yung dinner namin, guys. Ito na yung creamy carbonara sauce. Tapos, yung bacon, nakahiwalay. Nilagay ako mga bacon dito, pero nakahiwalay yung finry ko na bacon para pang top sa ibabaw. Magdi-dinner na kami, guys. Ang papakita ko na lang sa inyo yung ipe-prep ko na baon nila. That's it, guys! Good morning, guys! It's 5:30 a.m. again. And, kailangan ko na namang mag-prep ng baon nila for school. Actually, heat up ko na lang yun sa microwave kasi na-prep ko na yun kagabi. And, ito na naman ang itsura ng ating bahay na kailangang ayusin. So, ito ang ating dining area. Ito yung mga hinugasan kagabi na wala ng pwesto dun sa drying rack. Kaya, nandiyan sa table. Tapos, ito yung mga dishes na kailangang ibalik sa pwesto nila. Daming hinugasan kagabi, no? Dahil doon sa niluto ko. Plus ito, hindi pa to hugas. Dahil late nang dumating si Daddy kahapon. Yung pinagkainan na nga din niya na dyan na lang nakalagay. Hindi na nadiretso sa dishwasher. Sobrang mukhang anggulo ng counter, di ba? Kasi ang daming mga gamit na nakalagay. Pero, sungit lang naman ayusin yan. And, dito naman, kailangan ko nang tanggalin yung nilabhan ko kahapon. Tuyo na yan. And, hindi ako amabot ayusin yung box na yan. Wala na akong time kahapon para gawin pa yan. Pero, okay lang yun. Pwede ko naman gawin today yan. So, yan lang naman yung mga dapat kong gawin today. Tsaka kailangan ko ulit mag-steam mop ang dumi ng floor namin. Pasensya na sa voice ko, guys, no? Alam niyo na, bagong gising lang. Pag morning talaga yung boses ko. Ganyan. Sobrang bad voice. Mag-heat up muna ako ng food nila, guys. And I'll see you all later. And here's our baon for Tuesday, guys. Creamy carbonara. Tapos, syempre, may top na madaming bacon. Dahil yung mga bata rito, yung mga anak ko, sila ay mga bacon monsters. Kung pwede nga lang siguro 1 kilong bacon ilagay dyan sa ibabaw gagawin nila yun. 4 pa rin yung pinrep ko kahit si Kyle uuwi naman ng lunchtime para nakaready na rin yung food niya para pag uwi niya i-heat up na lang and then makakain niya na kaagad din na ako mahirapan mag-prepare ng food pa niya. Happy Tuesday, guys! Dahil may sipag ako today, guys, kakain ako ng fruitcake. Inuunti-unti ko lang yan, yung Mary Grace na fruitcake ko na pinili ni Daddy. Tagal na nito, 2 buwan na yata, 1 buwan. Naka-upload na pala yung sunod na video namin. And, mapapanood na siya today. Thank you guys for watching always. And, nandito na si Kyle. Say hi, anak. Pakauwi lang niya. Periodical test nila. How's your test? Maksak na ako. Hello? Seryoso? Mahirap? Hindi. Yung Pilipino lang.
May pauna ka agad ah. May pauna na. Diyos ko, kinakabahan. Nakakabatong batang to ah. Kain tayong fruitcake. Tapos na akong mag-lunch. Carbonara yung kinain ko. Si Kai, iniinit ko pa lang yung food niya. Kakamating lang niya kasi. Say bye, Ana. Bye-bye. Kachat niya si Be. Busy sa cellphone. Eh. Oh, may kachat ka agad pag-uwi. Sige na, bye-bye na. It's 4:30 PM na guys, and ngayon ako natapos mag-fold ng laundry. And naglipit na ulit ako dito sa kusina. Yung mga kinainan naman namin ni Kyle lang naman yung kailangan kong ligpitin. Si Kyle tutulong ngayon sa taas. Managirabi talaga yung maraming antok yung batang yun. And ito na ulit ang ating ilalim ng hagdan guys. Mula na yung mga sinampay ko dito. Natanggal ko na and na-fold ko na. Plus, yung box ng tools ni Daddy na kailangan kong ayusin, nalagay ko na siya dun sa mega box. Dito naman sa kusina, yung kaninang umaga na pinakita ko sa inyo, naayos ko na lahat yun. Nakadalawang ligpit na ako dito. Kasi kaninang tanghali naman, yung mga pinagkainan namin ni Kyle, yung kailangan ko namang ayusin. Kanina naman, pag alis nila, nagligpit na talaga ako dito. Pero hindi ko napakita sa inyo yun kasi umakyat agad ako ng kwarto. Then, pagbaba ko naman, nag-fold naman ako ng laundry and then nag-edit din ako ng vlog. Kanina ang gulo dito sobra kasi yung mga box ng mga shoes nila, doon ko nilagay sa may baba lang din ng hagdan. Pero naayos ko na rin lahat yun, nalagay ko na sa laundry area para sa Thursday ilalabas na para itapon. Hindi na nga ako nakaidlip ngayon guys. Busy-busy rin ako sa pag-aayos ng bahay. Plus, ngayon naman din, nadagdag yung pag-edit ng vlog. But I'm not complaining. Happy ako na back to vlogging na ulit ako. And, na-miss ko rin kayo sobra. Hindi ako maglalakad today. Magpapahinga lang ako. And, tutuloy ko pa yung pag-edit ng vlog din. And then, mamaya, magluluto naman ng dinner. Kahapon kasi, naglalakad ako. Medyo sumakit yung balakang ko. Kaya ayokong persahin muna today. Gusto kong ipahinga muna yung sarili ko sa walking plus sa dami ng ginagawa ngayon sa bahay. Kailangan ko talaga ng pahinga. So ayan na ang bahay guys. I don't know kung magkikita pa tayo mamayang dinner. Pero I'll try my best para makapag-vlog pa ulit. Uupo muna ulit ako. Mag-edit ako ng vlog. And tatry kong mag-rest o makanakaw ng idlip kahit konti pa. Pahinga na muna talaga ako guys and I see you all later. Nagluluto na ako ng breakfast guys. Joke lang. Hindi yan breakfast. Dinner yan. Tinamad ako magluto. Dapat magka-curry ako. Pero gusto ko yung simpleng pagkain lang plus yung comforting na food. Kaya tosilog tayo guys. Pero hindi ako magsisinangag. Eto nagluluto lang ako ng sunny side up na egg. Tapos luto na yung tocino. And then, gagawa rin ako ng soup. So, ito naman yung soup. Yung nasa dulo. Naka-ready na rin siya. Pero, hinihintay ko munang matapos tong itlog. Pwede ko naman siya isala nga dito sa isa. Kaso, hindi ako nagmamadaling magluto. Dahil si Daddy, wala pa naman. Ihintayin din namin siya bago ko kami kumain ng dinner. Para naman, sabay-sabay kaming kumain ng dinner ngayon. So, hindi ko napapakita sa inyo ito pag naluto to. Kaya, layayain ko na agad kayo ngayon. Let's eat, guys!